Hello minasang! Konnichiwa! Kung napanood nyo na yung last video ko, eto na nga yun. Yung mga pinamili ko sa Philippine store. Eto na nga yung kinikrib ko. First time ko nga magluto nito, binagoongan. Kaya itatry natin to ngayon. Sana ma-perfect natin. Kaya tara, samahan nyo ako ngayon sa cooking vlog ko. At dahil Yesumi ko nga ngayon, ito yung lulutuin natin. At dahil nakapagpamili na nga ako kahapon, mas madali na lang siya kasi kompleto na yung ingredients ko. At inuna ko na nga yung prituhin yung mga talong. Ito yung nga yung gusto ko, yung talong na sunog. Hindi naman siya mapait para sa akin. Ito pa lang nga, sobrang sarap na. At pagkatapos nga niyan, hindi ko na hinugasan yung kawali. Nilagay ko na yung pork kasi akala ko hindi na siya frozen. Hindi ko na nga siya nilagyan ng kung ano. Basta nilagay ko na lang siya sa kawali. Pagkatapos niya, naghiwa na ako ng ingredients. Isa nga to sa mga dahilan kung ba't hindi ako masyadong nag-grocery. Tingnan nyo naman yung sibuyas. Tumutubo na. Kaya nga pa konti-konti lang yung pag-grocery ko. At ito na nga, sinantabi ko nga yung kalahati. Kasi yung kalahating baboy gagawin kong kinataang adobo. Kasi naman, hindi ko naman to kayang ubusin. Ang dami kaya nitong pork na to. Kasi mag-isa lang naman akong kakain. Pero sobrang dami pa nga niyan. Malamang isang linggong ulam ko na naman to. At ito nga, pagkatapos kong iprito sa mantika yung baboy, isinantabi ko muna yung baboy. Saka ako nagisa ng bawang at sibuyas. Tinoasted ko nga yung baboy. Wala, di ko alam. Parang mas masarap kasi siya pag toasted. Kutob-kutob lang nga itong mga ginagawa ko dito. At ito na nga, pagkatapos ko nga igisa, nilagay ko na din tong bagoong. Grabe, ang bango niya nga. Kaya sabi ko nga dito, favorite ko to. Yung bagoong nga. Kasi itong ginagawa kong to, ngayon ko palang itong lulutuin. At first time ko nga to. Ang dami kong first time ditong lutuin dito sa Japan. Sa Facebook ko lang lahat yun nakikita. Kasi naman, dito pa lang ako nakakaluwag-luwag. Kasi nung sa Pinas, halos kulang talaga yung budget ko para magluto ng mga gantong ulam. Kaya puro lang ako bili sa karinderya. Hindi tulad ngayon, gusto akong kainin, niluluto ko na lang. Kasi naman mas gusto ko pa din yung luto ko kesa sa bibilhin ko. Pag naiisipan ko ang kumain sa labas, mas pinipili ko pang magluto na lang kaysa kumain sa labas. Pero minsan nakain din ako sa labas. Yun ay pag tinatamad lang ako magluto. Siguro nakain lang ako sa labas twice a month, parang ganun. Tapos, more on luto na sa bahay. At ito nga, first time ko nga gumamit nitong can na to. Nasabi ko na nga to sa previous vlog ko. At hirap nga akong buksan nito. Kasi naman parang ayaw ipabukas sa akin. So far, kinaya ko naman. Pagkatapos ko nga igisa yung baboy at alamang, nilagyan ko siya ng isang basong tubig para naman lumambot yung baboy. At ito nga, tinansya ko lang yung lasa dito. At medyo okay naman. Konting asin lang nga yung nilagay ko dito kasi maalat yung alamang. Tapos, konting halo. Tapos nyan, tinakpan ko muna siya at pinakuloan. Tapos, nung malambot na yung baboy, nilagay ko na din yung bell pepper. Wala kang sili dito. Buti na lang maanghang na din yung alamang. Pagkatapos nyan, nilagay ko na din yung talong. Para naman manuot na yung lasa sa gulay. At ito na nga yung itsura niya. Wala pa nga siyang gata pero sobrang sarap niya na. Sa mga oras na yan, grabe, excited na akong kumain kasi first time kong gluto nito at ayun, nakuha ko nga yung lasa. Wala nga akong masyadong nilagay na ingredients dyan. Kung ano lang yung mga ingredients na nandito sa bahay, yun lang yung mga pinaglalagay ko. Kasi di ko nga alam kung ano mga nilalagay dito sa binagoong. At sobrang mantika na nga niya. Konti lang nga yung nilagay ko kaninang mantika. Yung baboy pala, nagmantika pa. Kaya ewan ko na lang talaga nito mamaya pagkatapos ko maluto to. Kasi pag mamantikain ko pa to, kasi mas masarap to pag may alam niyo yung nagmamantika pag gagata. Ganun yung gusto kong gawin dito sa bagoong. Ewan ko ano bang tawag dito sa niluluto ko, guys. Comment nyo nga kung anong luto to. At nung tinikman ko nga siya, medyo nakukulangan ako sa lasa ng bagoong. At yun, dinagdagan ko nga siya ng 1 kilong bagoong jar. At ayan, tingnan nyo naman yung kulay ng bagoong. Grabe, yung sarap. Kala mo talaga. Sayang, isa lang akong kakain nito. At 1 linggo ko talaga tong ulam, guys. Grabe, tingnan nyo naman, sobrang nagmamantika na ito yung goal. Ang pagkatapos niya, nilagay ko na siya sa Tupperware. Kasi gagawa ako ng binagoongang rice,
Hindi ko na nga hinugasan yung kawali para naman nandun pa yung lasa ng bagoong. Tapos, nilagyan ko siya ng konting bagoong. Char, hindi na pala. At pagkatapos nga yan, kain na! Siyempre, ako lang kakain ito lahat, no? Ang sarap nito guys kung madami kayo, tapos mag-aagawan kayo. Grabe, nakakamiss din yung may kaagaw sa pagkain. Pero okay lang yun kasi nag-enjoy naman ako kahit ako lang mag-isa. At least wala akong kaagaw sa pagkain. Char! Yun lang guys, thank you sa panonood. Sana natakam kayo. Luto na din kayo. Bye guys, thank you sa panonood. Love you. Enjoyin ko muna yung pagkain ko dito. Bye guys, bye. Please like and share. Bye, love you. When in Japan.